Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kung tayo lamang hindi natin makakaya, pero kung kasama natin ang Diyos, kahit ang mahirap, mahaharap, mapagtatagumpayan. Ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang, ingin natin ito ng awa at habag sa Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin
At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtan ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupang iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahon, lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginoon may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal,
saka lang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Good morning. Ang ginawa mo upang maabot ang kinalalagyan mo ngayon ay maaaring hindi na pwede upang marating mo ang nais mong patunguhan. Ibig sabihin, kapanalig, may mga ginawa po tayo dati. Magaganda ang ginawa natin dati. Pero, yung mga ginawa po natin dati, yung mga talento na ginawa natin, yung pagsusumikap natin, yung pagtsatsaga, yung mga kaalaman natin dati. Ito po ang nagdala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon Yung ginamit natin dati, baka hindi na pwede gamitin upang marating yung nais nating mapatunguhan sa kinabukasan. Kinakailangan po ng bagong sisidlang balat para sa bagong alak. Ibig sabihin, kailangan mong magpakumbaba at umamin. Hindi mo alam ang lahat. Kailangan mong matuto. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Kailangan mong tumanggap ng pagtatama mula sa ibang tao. At may mga pagkakataon, magpapakumbaba ka upang kahit yung bata sa iyo ay magtuturo sa iyo. Kasi may mga bagay nga pala na hindi mo alam, na alam nung mas nakababata. Pero yung alam nung nakababata na yon, yun yung kinakailangan mong matutunan upang maabot mo ang iyong patutunguhan sa kinabukasan. Nangangailangan ng bagong sisidlan, ang bagong alak. At may mga pagkakataon, hindi na pwede yung dating sisidlan. Pwede yun sa lumang alak siguro. Pero yung bagong alak, yung bagong sitwasyon, yung mga bagong pangyayari, 2025 na po, kapanalig. Maraming mga bagong bagay ngayon sa technology, sa social media, maraming mga bagong bagay. Kung ang alam mo lamang ay pagte-text at yung pagsasend ng text sa napakaraming tao, pwede pa rin naman. Kaya lang, kinakailangan mo yatang matutunan yung, Messenger, FaceTime, Instagram, Twitter. Iba na yata ang tawag sa Twitter ngayon, X na yata yung tawag. Meron ka ng mga bagong bagay na dapat na matutunan. Nandyan din pala yung, TikTok. Kailangan mong matutunan if you want to spread the word of God. Dati po kasi, ang inabutan ko yung magte-text lang, send to many. Dati yun. At effective dati yun. Pero ngayon, baka hindi na.
Bihira na po yung gumagamit ng text lamang. Mas marami po ngayon group chat, group message. Meron tayo sa parokya. Ang PPC po, SPPC, mga organization sa parokya. Mas nabubugsan po nila ngayon yung mga messenger nila sa Facebook. Kahit may edad na po yung iba, ang ginagamit na po nila ay yung mas makabagong paraan. Kaya mo ba kapanalig na aminin na hindi mo alam ang lahat? Kaya mo bang magpaturo sa mas bata sa'yo? Kasi po ito yung susi ng paglago. Ito yung susi ng maturity. Ito yung susi ng tagumpay. Kapag hindi mo kayang tanggapin yung mga bagong biyaya na binibigay ng Diyos, yung mga bagong kaalaman na binibigay ng Diyos na pwedeng-pwede mong gamitin para sa mabuti, pwedeng-pwede mong gamitin para ipalaganap ang salita ng Diyos, pwedeng-pwede mong gamitin, lalo na sa mga kabataan, to attract them, to go to church, para ipakilala sa kanila si Jesus. Mga bagong kaalaman, mga bagong technology, gagamitin mo para madala ang mga kaluluwa papalapit kay Jesus. Kasi kung hindi ka open, baka masyado tayong mataas, magiging stuck na lamang po tayo, hanggang dyan na lamang po tayo, at hindi tayo, mawawala na po tayo ng puwang para umunlad sa buhay. Kung nagmamahal ka, kinakailangan mo ng bagong sisidlan para sa bagong alak. Kung nagmamahal ka, talagang hahanap ka ng mga bagong paraan para maipakita, maiparamdam ang iyong pagmamahal. Dati kasi, kailangan mong pumunta physically. Totoo po yun. Yun yung pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Di pwedeng ite-text mo, may message mo lang. Hindi pwedeng picture lang o kaya video lang. Ang pinakamaganda po, physical presence pa rin. Pero may mga pagkakataon po, baka talagang imposible yung physical presence. So binibigay sa atin yung iba pang paraan para maiparamdam, maipakita yung pagmamahal. Dati po, para makatulong ka sa mga tao, talagang ipadadala mo yung isang sakong bigas o kung anumang mabigat na bagay, padadala mo dun sa lugar. Pero sa ngayon po, merong tinatawag na, lalo na nung Pasko, yung mga inaanak kong malayo, i-Gcash mo na lamang ninong o kaya ninang, pwedeng magpadala. Ito po yung mga bagong paraan ng pagpapadala, kaya ng tulong, pagpapahayag, pagpaparamdam ng pagmamahal. Pero hindi pa rin matatalo yung physical presence. Nandiriyan po ang Radyo Veritas, pwedeng radyo, pwedeng TV, pwedeng sa social media. Pero ini-encourage pa rin po natin, kung kaya mo naman, pumunta ka doon sa malapit na simbahan, makinig ka ng salita ng Diyos, tanggapin mo yung katawan ni Kristo physically, tapos ay pag uwi mo ng bahay, buksan mo ulit yung radyo, tapos makinig ka ulit ng Radyo Veritas, iba pa rin po yung physical presence. Opo, may mga bagay po na bago na dapat mong tanggapin, pero may mga bagay po na dati nang ginagawa na hanggang ngayon ay mananatili pa rin. Ang salita ng Diyos ay hindi mababago. Yung paraan ng pagpapahayag, yung paraan ng pagmamahal, mababago po yun. Pero yung pagmamahal ng Diyos hindi magbabago. Yung pangako ng Diyos hindi magbabago. Yung presensya ng Diyos, lagi niyang ipagkakaloob yan. Kaya
ang panghawakan mo, kapanalig, yung pangako ng Diyos. Ang panghawakan mo, yung salita ng Diyos. Yung mga bagay na mababago. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, hindi mababago. Kaya wag kang susuko doon sa pangarap na ipinunla ng Diyos sa puso mo. Kasi ang Diyos hindi ka rin susukuan. Pwede mong baguhin yung paraan. Tinry mo yung isa, hindi pumwede. May bibigay ulit si Lord sa'yo. Isa pa. Tapos hindi ulit pumwede, may bibigay ulit si Lord sa'yo. Isa pang paraan, mas bago kaysa dati. Kapag mga ganun, minsan tatanungin mo, Lord, ba't ganun? Bakit ang dami ba't mo ako pinabayaang magkamali? Bakit sinubukan ko yung isa, hindi naman pala pwede yung isa. Tapos sinubukan ko yung isa pa, hindi rin naman pala pwede. Bakit sinubukan ko yung isa pa, hindi naman pala pwede. Tapos ito pala yung pwede. Ito pala yung sinasabi mong bagong sisidlan. Bakit ang dami ko pang sinubukan na sayang yata yung oras at panahon ko dun sa nauna kong mga sinubukan. Sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi na sayang. Kasi kailangan mong subukan yung nauna. Kasi iyon yung magdudulot ng pagpapanibago. Pagpapanibago. May mga pagkakataon hindi ibibigay sa iyo ng Diyos agad-agad yung hinihingi mo. Kasi ang nais ng Diyos, hindi lamang ibigay yung hinihingi mo, bagos ang nais ng Diyos, mabago ka. Opo, may mga bagong technology, may mga bagong paraan, pero meron ding bagong ikaw. At nagaganap yung pagpapanibago ng ating puso, nagaganap yung pagbabago sa atin, sa ating pagpapakumbaba. Yung bang handa mong tanggapin, hindi ko po, Lord, alam lahat. Tulungan niyo po ako. Lord, hindi ko kaya to. Samahan niyo po ako. Lord, nagkamali. Pero sige po, magtitiwala ako sa plano mo. Lord, nagkamali ulit. Parang nanghihina na ako, pero sige, susubukan ko po ulit. Lord, nagkamali ulit. Pero sige po, tatry ko ulit. Hanggang sa madiscover mo, ikaw pala yung gustong mabago ng Diyos. Yung puso mo pala ang gustong mabago ng Diyos. Yung puso mo pala ang tinutukoy ng Diyos na bagong sisidlan. Yung bang magkaroon ka ng isang panibagong puso na mas handang magpatawad, mas handang manalig, mas handang manampalataya. Isang bagong puso na mas mapagbigay, mas nakikita ang Diyos na gumagalaw sa kanyang buhay. Mga panalig, bagong alak, bagong sisidlang balat. May mga bago na ibibigay ang Diyos sa iyo para sa ating ikabubuti. Pero sa bandang huli, ang nais ng Diyos ay ang mabago ang bawat isa sa atin upang tunay at mas maging karapat-dapat na matanggap natin si Jesucristo sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at sandaigdigan. Ating itutugon, Panginoon, ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon, ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod, nito'y naway sundan ang udyok ng Espiritu Santo
na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at panghukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao higit pa sa ipinatutupad na batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanan, pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha at pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabananan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, matiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus,
Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo. Ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang paggabay ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Kaya hindi panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos,
na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo
cielo presis eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.